Hi guys! Welcome back to my channel. So here again guys, meron na naman tayong client. Atin po siyang i-ribbon. So guys, ang kanyang package ay only ribbon lang guys. Wala siyang treatment. So pero nilagyan ko na lang din siya ng treatment guys. Siyempre pa-bonus ko na lang kay ma'am. So yan mga palangga, as usual, syempre procedure ng rebonding, ibabad natin sa number 1 and then after 30 minutes, syempre i-check natin and then after nyan, imumulsify. So siguro alam nyo na rin guys sa mga una kong vlog, makikita nyo na kung paano talaga mag-rebond. So yan guys, nire-remind ko lang sa inyo na ayan po yung dapat natin gawin kapag tayo ay magre-rebond. So yan mga palangga, depende guys sa hibla ng buhok kung ilang oras natin ibababad ko. Kasi guys, 30 minutes lang ang babad ko sa kanya kasi manipis ang hibla ng hair niya. So yan, 30 minutes din. After 30 minutes, atin pong i-check. So ang iba guys, 1 hour kasi matigas siguro ang hibla ng buhok. Kaya depende guys sa hibla. So yan mga palangga, itong ginagawa ko ay procedure pa rin ng number 1 kasama. So ito guys, in-sprayan ko siya ng water and then magre-reapply ulit tayo ng panibagong gamot na number 1 na cream sa hibla ng buhok ni ma'am. Para talagang lumambot ang hibla para kapag pinalansya natin ay madali pong maunat. So paano ba malaman kung ito ay luto na? So ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng kunting hibla and then hihilain po natin guys. And then kapag alam nyo ng parang elastic na siya, parang goma na nahihila, so ibig sabihin luto na siya guys. Dalawa ang proseso niyan guys. Meron din siyang yung buntot ng suklay, iikot nyo doon sa buntot ng suklay and then kapag bumuka guys, ibig sabihin hindi pa luto. Pero kapag hindi siya bumuka o nakadikit lang siya doon sa tail ng suklay, ibig sabihin luto na din guys. So yan guys ang dalawang paraan kung paano nyo malaman na ito ay pwede ng banlawan. So yan mga palangga, after ng ating pagmumulsify, ibabad po natin siya ng 10 minutes. After nyan guys, ay atin na po siyang iwawash. Ayan mga palangga, tapos ko na siyang iwash ang kanyang hair. So yan ang gagawin po natin ay atin pong ipapatuyo ng blower. So yan guys, tapos ko na siyang i-blower, 100% na tuyo. And then lagyan na natin po siya ng air cap para kapag atin na po siyang i-iron ay hindi mapaso ang kanyang tenga. So ganyan guys ang gagawin ninyo. Kailangan meron po tayong air cap para may protection po sa kanyang tenga.
So yan mga palangga, nag-start na ako mag-plancha. So guys, nakikita nyo, dalawa ang gloves na gamit ko. Kasi mga palangga, kasi kapag hindi ako nag-gloves, nagkakaroon ako ng kalyo. So yun ang pang-kontra ko at hinahawakan ko kasi yung mga hibla ng buhok. So kailangan pulido natin planchahin at isa-isahin natin talaga ang buhok ni Madam para perfect ang kakalabasan. Tsaka yung dalawang gloves na yan guys, ay protection din yan sa mainit. Mainit kasi ang plancha kaya, so kailangan may gloves po tayo. Ako guys talagang hindi nawawala yung gloves sa kamay ko kasi madiin ako magplancha talagang pulido guys. Kasi ayaw ko magkaroon ng back job. Siyempre lalo na sa akin, ako yung owner ng aking mini salon. So kaya ayaw ko masira yung pangalan ko sa kanila. So, kasi dyan guys, kapag maganda ang gawa mo, binabalik-balikan ka ng mga client. Kahit na hindi ka na magpo-post sa GC nyo, dyan sa ng bilis nyo, sa GC ng bilis nyo. At least ako, may mga client na ako na talagang pupunta sa akin para magpagawa. So yan mga palangga, shiny na ang buhok ni Ma'am. Hindi pa siya natatapos planchahin guys, pero nakikita na natin ang result, diba? Sobrang kintab na at unat na talaga siya. So lalong-lalo na mamaya guys, kapag nalagyan na natin siya ng number 2, yung neutralizer, yung nagpipix para mag-straight. So yan guys, tapos ko ng planchahin si Ma'am. So ayan, diba nakikita nyo, pinapagpagpag ko na. So after nyo guys, lalagyan na natin ng neutralizer. Yun nga guys, yung sinasabi ko sa inyo, yan na yung nagpipix para mag-straight. Para kapag binasa po ni Ma'am ng 3 araw, hindi na po siya babalik. Unat na talaga. Ito mga palangga, yung video ko na to, yung aking vlog, ay pinakikita ko lang sa inyo kung paano ko po ginawa yung aking kliyente. Pinaplex ko po sa inyo para kahit paano mayroon po kayong matutunan o may madampot pong tip kung paano po gumawa si Ann Colorete sa kanyang mga client. So yan mga palangga, after ng pagbabad ko ng neutralizer sa hair ni Ma'am, after 20 minutes ay akin na pong binanlawan. Winas na po natin, banlawan po natin mabuti. At ayan na guys, yung sinasabi ko sa inyong treatment, pre ko na yan kay Madam guys, kasama na yan sa kanyang binayaran. So ayan guys, i-apply ko, imamassage ko sa buhok ni Ma'am para maging malambot guys.
So yan mga palangga, tapos na natin banlawan si ma'am. Ayan na guys yung pinakahuling banlaw ni ma'am. So ayan natin na pong pinatutuyo kasi dyan na guys makikita ang result na straight na ang hair ni ma'am. So hindi na yan siya babalik guys. Kasi pulido yan ginawa ni Aunt Colorete. Kasi guys, alam niyo sa sarili niyo kung maganda ang gawa niyo. 'Di ba? Sa iba kasi ako guys, feeling ko kapag hindi maganda nararamdaman ko. Pero ayan guys, pulido yan. A few moments later. Wow. Thank you, Aunt Colorete, for making my hair beautiful and shiny. Thank you. Ayan, thank you so much ma'am sa pagtitiwala. Thank you po. Salamat. Bye. Ayan mga palangga, thank you so much. Thank you for watching. Sana mayroon kayong natutunan sa aking video for today. Subscribe my channel guys, and Colorete Fashion. Like and share. Bye guys!